Noong bata pa si Conan tinuro sa kanya ng kanyang ama na huwag magtitiwala kanino man maliban sa kanyang sariling espada. Ang bata ay masayang namumuhay sa kanyang nayon kasama ang kanyang mga magulang hanggang sa sinalakay ang kanilang nayon ng mga barbarian na determinadong puksain ang lahat ng taga-nayon. At dahil napagtanto ang pag-atake, tumakbo ang ina ni Conan patungo sa kanyang anak habang matapang na hinarap ng kanyang ama ang mga kalaban. Gayunpaman ang katapangan nito ay hindi sapat upang mabuhay siya at matapos na inatake mula sa likod ang lalaki ay nilamon ng mga aso. At matapos na tapusin halos lahat ng tao sa nayon, sinunog ng mga kalalakihan ang kanilang mga tahanan. Si Conan at ang kanyang ina ay buhay pa at habang nagtatago nakita nila ang mga miyembro sa kanilang pamilya na tinatapos. Hindi rin nagtagal bago sila natagpuan at naghanda ang babae upang protektahan ang kanyang anak, gayunpaman nauwi ito sa pagtapos sa kanya ni Thulsa na pinutol ang kanyang ulo sa isang atake. At sa araw na yun nakita ni Conan ang kanyang mga magulang na wala ng buhay at dinala bilang isang bilanggo kasama ang iba pang bata mula sa nayon. At matapos ang ilang araw ng paglalakad dumating sila sa kanilang bagong tirahan kung saan kailangan nilang magtrabaho upang mabuhay. At sa lugar na ito tumanda si Conan at lumaki bilang isang mahusay na lalaki at ang kanyang kahangahangang lakas ay umakit sa atensyon ng isang mangangalakal na binili ang binata na may layuning pilitin itong lumahok sa mga underground na laban at kumita sa kanya. At sa kanyang unang kalaban si Conan ay ganap na disoriented at nauwi ito sa malubhang pinsala dahil hindi pa ito nakakaranas ng isang tunay na labanan. Gayunpaman hindi rin nagtagal bago nito nagawang pigilan ang kanyang kalaban at talunin ito gamit ang kanyang malalakas na suntok. At pagkatapos ng araw na yun hindi na muling umalis si Conan sa labanan at hindi kailanman natalo sa labanan. Naramdaman ni Conan na natagpuan nito ang kanyang lugar at nasiyahan sa pakikinig ng hiyawan ng mga tao na sumisigaw sa kanyang mga laban. At sa lalong madaling panahon hindi mabilang ang panalo ni Conan at bilang premyo siya ay dinala sa silangan kung saan maaari siyang magsanay kasama ang mga pinakadakilang War Masters na itinuro sa kanya ang kanilang sikreto. At sa tagal na bilang isang bilanggo ang mandirigma ay pinakawalan ng kanyang master at sa unang pagkakataon sa maraming taon na subukan nitong tamasahin ang kanyang kalayaan. At dahil wala itong pera at walang mapupuntahan si Conan ay gumala ng ilang araw at kalaunan ay hinabol ng mga asong ligaw. At sa pagtatangkang makaligtas sa pag-atake nagtago ito sa isang kuweba kung saan nagsindi siya ng isang apoy para sa gabi. At doon nakita ni Conan ang kalansay ng isang lalaki na namatay na nakaupo sa kanyang trono at sa tabi ng kanyang espada. At dahan-dahan itong lumapit sa bangkay at kinuha ang espada nito at matapos na ihampas ito nahulog ang helmet ng bangkay at mabilis na umalis si Conan sa kuweba. At ngayon na mayroon na siyang espada nakaramdam ito ng kumpiyansa na harapin ang sinumang kalaban at sinundan ang kanyang landas hanggang sa marating nito ang lugar ng isang mangkukulam. Inimbitahan siya ng babae sa kanyang tulda at sinubukan kahit papano na akitin siya. Sinabi ng babae na si Conan ay nakatakdang maging isang hari at dudurugin ang mga ahas na gumagapang sa mundo. At nang marinig ito inihayag ni Conan na siya ay naghahanap ng isang simbolo na nabuo mula sa pag-ukit ng dalawang ahas at nagtanong kung alam ng babae kung saan niya ito makikita. Pagkatapos ay sinabi ng babae mayroon kabayaran ang pagkuha sa impormasyon na ito at pareho nilang ginugol ang gabi ng magkasama. At sa panahon ng kanilang relasyon sinabi nito na mahahanap ni Conan ang kanyang hinahanap sa Zamora at biglang nagbago ang katawan nito. At sa mga puntong ito inihayag ng mangkukulam ang kanyang sarili at sinubukan na umatake kay Conan, gayunpaman nagawa ni Conan kumilos sa tamang oras at itinapon ang nilalang sa apoy. At kahit pa ang espiritu nito ay nagawang tumakas papalayo sa lugar na yun kaya nagpasya si Conan na magpalipas ng gabi at sa sumunod na umaga ay naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. At bago ito umalis narinig nito ang boses ng isang lalaki na nagngangalang Sabotay na humihiling ng tulong at nagpasya na palayain ito mula sa kanyang tanikala. At sa mga puntong ito nakuha si Conan ng makakasama sa paglalakbay at sa gabi nagpasya silang magpahinga. At habang kumakain nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang mga Diyos at paniniwala at mula noon isang mahusay na pagkakaibigan ang nagsimula. At matapos ang ilang araw ng paglalakad narating nila ang lungsod at pagkatapos kumain ay nagpatuloy muli. At kahit saan sila mapunta sinusubukan nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga ahas at kailangan malaman kung papaano makarating sa Zamora. At nang marating nila ang kanilang huling hantungan natuklasan ng dalawa na ang mga ahas na hinahanap nila ay nakatira sa Serpent Tower at nagpasya na salakayin ang lugar. At sinasabi ng lahat na ang tore ay puno ng mga hiyas at mamahaling bato na nakakuha sa atensyon ni Valeria.
At sa oras na papasok ang dalawa dumating ang babae sa harap ng dalawa at nagpas siyang sumama sa kanilang misyon. At matapos na umakyat sa tore pumasok ang tatlo sa isang balon at nakita ni Valeria ang maraming babae na nakasuot ng puti na naglalakad patungo sa isang silid. At nagpa siya ang magnanakaw na galugarin upang makita nito kung ano ang makikita niya sa lugar at tinanong ang kanyang mga kasama na alamin kung ano ang nasa ibaba. At sa kanilang gulat natuklasan ni Conan at Subotay na ito ay isang pugad ng dambuhalang ahas at sinubukan nakawin ang lahat nang hindi ito nagigising. Samantala isang dalaga ang inihanda upang magsilbing pagkain ng ahas at itapon ang kanyang sarili katawan sa pugad at bago umalis sa lugar nakita ni Conan ang simbolo na hinahanap niya dahil ang simbolo na ito ay ginamit ng mga barbarian na sumalakay sa kanyang nayon. At matapos na nakawin sinubukan ni Conan na bumalik sa lagusan ngunit nagulat siya sa presensya ng ahas na handang lamunin siya. Gayunpaman ginamit ni Conan ang kanyang espada upang umatake at nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang oras. At sa lalong madaling panahon bumalik si Subotay at tumira ng ilang palaso sa nilalang at upang matiyak na tinapos ang nilalang pinutol ni Conan ang ulo nito at pareho nilang nagawang tumakas. At nang tumalon ang dalaga sa pugad natakot ito nang makita ang patay na ahas at ang lahat ay nagsimulang sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Habang tumatakbo ang mga babae sa paligid sinamantala ng tatlo ang pagkakataon na tumakas at matapos na kumpletuhin ang misyon pumunta sila sa restaurant at ibinigay ni Conan kay Valeria ang pinakamahalagang bato na nakuha niya. At sa gabing yun nagpasya silang magsama at isang magandang relasyon ang nagsimula at matapos nito hindi na sila muling mapaghiwalay. At isang gabi pagkatapos uminom ng maraming alak ang dalawa ay labis na lango at hindi nakapag-react nang lumitaw ang mga sundalo ng hari upang arestuhin sila. At hindi nagtagal dumating si Subotay upang samahan sila at salungat sa paniniwala ng tatlo pinuri sila ng hari dahil sa kanilang katapangan. At sa gabing yun binunyag ni Osric na ang kanyang anak na babae ay nahulog sa spell ni Thulsa at tulad ng ibang kababaihan at ngayon ay bulag na sumusunod sa kanya. Nag-alok ang hari sa kanila ng maraming pera upang iligtas ang babae at ibalik ito sa Zamora. Kumuha ang tatlo ng maraming hiyas na makakaya nila ngunit sa kalagitnaan ng gabi sinabi ni Valeria na ito ay lubhang mapanganib at kinumbinsi si Conan na talikuran ang misyon. Sinabi nito na nakausap niya si Subotay at sumang-ayon ito na huwag nilang ituloy ang misyon na ito. At sinabi ni Valeria na palagi itong mag-isa at nangangarap na makahanap ng taong makakasama nito habang buhay at bumuo ng isang pamilya at inihayag din ito na gusto nitong manatili sa tabi ni Conan at nagmakaawa na talikuran na ang misyon gayunpaman hindi pinalagpas ni Conan ang pagkakataon na ipaghiganti ang kanyang mga magulang. At sa sumunod na umaga nang magising ito na pagtanto ni Valeria na nag-iisa ito sa kanyang tent dahil nagpasya si Conan na umalis at iniwan siya pati ang kwintas. Samantala gumala si Conan sa disyerto sa paghahanap kay Thulsedom at mga tao nito at tinatanong ang lahat ng makita niya para sa impormasyon. At sa panahon ng mahabang paglalakbay nakita ni Conan ang mga bangkay at buto ng mga kabayo sa isang lugar kung saan naganap ang isang digmaan maraming taon na ang lumipas. At ilang milya ang layo mula sa lugar nakita ni Conan ang isang tent ng wizard na sinasabing kayang tumawag ng mga demonyo at inalok siya ng matutuluyan. At sa gabing yun ang dalawa ay nagsalo para sa isang hapunan at nakakuha si Conan ng maraming impormasyon kung paano mahahanap si Thulsa. At sa sumunod na umaga hiniram nito ang isang camel sa wizard at nangako na ibabalik ito kaagad. At nang makarating sa kanyang huling destinasyon nakita ni Conan ang 12-dosenang tao na nagsasagawa ng mga ritual sa pagtatangkang tubusin at linisin ang kanilang espiritu. Pagkatapos ay nagpalipas si Conan ng gabi at naghintay hanggang sa dumating ang mga tao ni Thulsa. At sa sumunod na umaga ang lugar ay kinuha ng mga pari na sinasamba bilang mga Diyos ng mga tao sa lugar. At sinabi ni Conan na gusto nito makipag-usap sa isa ng mag-isa at inatake ito upang nakawin ang kanyang balabal. At ngayon na nakadamit ito tulad ng lahat ng tao sa lugar nagawa ni Conan sumama sa grupo at lumakad kasama sila hanggang sa marating nito ang palasyo ni Thulsa. Gayunpaman nagsimula ang hinala sa kanya nang ibigay nito ang simbolo ng ahas sa isa sa mga guard na dinala ito direkta sa kanyang nakakataas. At sa mga sandaling yun ang prinsesa na anak ni Haring Osric ay lumitaw sa harap ng mga tao at inaresto si Conan bilang isang espiya. At matapos na ng malupit na pag-atake si Conan ay tinatanong ni Thulsa na sinasabing labis itong nalulungkot dahil pinatay ni Conan ang kanyang ahas. At sa mga sandaling yun ang lalaki ay gumanti at sinabi na ang halimaw ay kinuha ang buhay ng kanyang magulang at lahat ng kanyang mga tao. At pagkatapos sinabi ni Thulsa na dapat itong magpasalamat sa kanya at dahil dito ay naging isang malakas siyang mandirigma.
At dahil alam na hanggat buhay si Conan ay hindi ito titigil sa kanyang paghihiganti, inutusan ni Thulsa ang kanyang mga tauhan na ilagay ito sa isang krus. At sa kaparehong araw si Conan ay ipinako sa isang puno at ang tanging magagawa niya lamang ay maghintay sa kanyang kamatayan. Si Conan ay malapit nang mamatay sa ilalim ng nakakapasong araw nang nagsimulang lamunin ng buitre ang kanyang laman, ngunit tumanggi itong kainin siya ng buhay at tinapos ang hayop sa pagkagat nito sa leeg. At pagkatapos ng ilang araw na nabubuhay sa dekadenteng kondisyon, natagpuan siya ni Subotai na iniligtas ang kanyang kaibigan at dinala ito sa wizard kung saan si Valeria ay naghihintay. At nang makita ang halos wala ng buhay na katawan ni Conan, nagsimulang gumuhit ang wizard ng mga larawan sa kanyang balat na umaasang makakuha ng tulong sa mga espiritu upang pagalingin siya. At lumipas ang ilang araw na imulat ni Conan ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon at ang kanyang katawan ay mabilis na gumaling. At nang tuluyan na itong gumaling, nagplano ang tatlo kung paano nila kukunin ang prinsesa at umalis sa kampo ng wizard upang tapusin ang kanilang misyon. Naglakbay ulit sila sa disyerto at pininturahan ang kanilang katawan bago umakyat sa itaas ng bundok. At nang makapasok sa hideout ni Thulsa, sinundan nila ang mga guards hanggang sa marating nila ang isang silid na puno ng mga lalaki at babae na nagsasagawa ng isang seremonya. Pagkatapos ay inilagay ng mga sundalo ang isang kalderong bato na puno ng sopas na gawa sa bahagi ng katawan ng tao sa altar at isa sa mga babae ang unang kumain. Si Thulsa ay nakaupo sa kanyang trono at tabi niya ay ang prinsesa nang biglang nagsimulang magbago ang muka ng lalaki at dahan-dahan itong naging ahas. At upang ikalat ang atensyon ng mga guard, sinunog ni Valeria ang isa sa mga kurtina sa bulwagan habang si Subotai ay sumilip at tinapos ang guard na nagtitimpla ng sopas. At nang napagtanto ng ibang guard ang nangyayari, sinimulan nilang umatake kay Valeria. Samantala si Conan ay naglalakad sa bulwagan at tinapos ang lahat ng lalaki na nandon, gayunpaman si Thulsa na isa ng ahas ay nagawang makatakas. At matapos na tapusin ang lahat ng nasa kanilang landas, pumunta si Valeria upang kinan ng prinsesa at nagawang makuha ito. At ilang minuto dumating ang mga tao ni Thulsa at ibinagsak ni Conan ang sopas ng mga labi ng tao sa itaas nila. Ang prinsesa ay kinaladkad palabas ng palasyo ng labag sa kanyang kalooban at dapat talunin ni Conan ang mga mandirigma ni Thulsa upang makarating sa labasan. Ang tatlo ay tumakbo palabas ng tore at kinarga ni Conan ang prinsesa sa kanyang likod habang si Valeria ay nanatili sa likuran upang tapusin ang natitira sa mga guard. At kahit padehado, nagtagumpay ang babae na talunin ang lahat ng lalaki na humahabol sa kanya gamit ang kanyang espada at tuluyang lumayo nang hindi nasasaktan. At nang muling bumalik si Thulsa sa pagiging tao nito, tinulungan nito ang kanyang mga tauhan na makabangon at nagsimulang magplano sa paghihiganti. At sa itaas ng bundok, ginamit ng lalaki ang isa sa kanyang mga ahas bilang isang palaso at inasinta ang grupo na pumasok sa kanyang kastilyo. At sa mga sandaling yun, natamon si Valeria at huminto ang kanyang mga kasamahan upang tulungan siya. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil ang ahas ay dumaan sa kanyang tiyan at sa kanyang huling sandali nagpaalam ang babae kay Conan ang kanyang una at nag-iisang tunay na pag-ibig. At lumipas ang ilang segundo, namatay si Valeria sa mga bisig ng kanyang minamahal at dinala pabalik sa wizard. At pagdating sa lugar, hinawakan nito ni Conan at gumawa ng isang altar na sanga upang ang kanyang katawan ay makapagpahinga. Pagkatapos ay ibinigay ni Subotai ang isang torch at sinindihan ni Conan ang katawan ng babae sa apoy. At nang makita ang kalungkutan sa mata ng kanyang kaibigan, nagsimulang maiyak ang lalaki at tinanong ng wizard ang dahilan ng kanyang pagluha. At ipinaliwanag ng lalaki na kahit labis na nasaktan si Conan, hindi ito nagpakita ng kahit anong luha, kaya nagpa siya itong gawin para sa kanya. At habang pinapanood nito na masunog ang katawan ni Valeria, itinali ng mandirigma ang kanyang kwintas na ginawa nito at nagpa siya na hindi ito aalis hanggat hindi nakakapaghiganti. At sa sumunod na umaga, ang prinsesa na nakatali sa isang bato ay sinabi na hindi magtatagal bago siya mahanap ni Thulsa at ayon sa kanya kapag nangyari ito si Conan ay tatapusin ng mabilis. Kaya't si Conan at Subotai ay naghanda ng mga bitag upang tanggapin ang kanilang kalaban at naghihintay sa kanilang pagdating. At hindi rin nagtagal bago dumating ang maraming sundalo kasama si Thulsa at bago magsimula ang laban. Si Conan ay nagdasal sa kanyang unang panalangin sa Diyos ng kanyang ama at humingi ng tulong sa mga Diyos sa pagtalo sa kanyang kalaban upang makuha ang kanyang paghihiganti. Ang laban ay nagsimula at nadaig ni Conan ang laban sa pamamagitan ng pagtatago upang atakihin ang kanyang mga kalaban. At sa kabutihang palad, ang kanyang mga bitag ay lumalabas na epektibo laban sa mga sundalo at ang karamihan sa kanila ay natalo sa loob ng ilang minuto.
Ngunit inatake si Conan ng isa sa mga kalaban na tumakbo patungo sa kanya sakay ng kabayo. Gayunpaman mabilis na kumilos si Conan at nauwi sa pagpapatamba sa hayop kasama ang master nito. At sumunod inatake din ito ang isa pa at tinamaan niya ito sa leeg, gayunpaman nanatili itong buhay at nahulog sa bitag at nang tamaan ito ang helmet sa paniniwalang inatake nito si Conan, nauwi ito sa pag-activate ng isang bitag na naging sanhi ng pagkakasaksak niya sa dibdib. At nang makita ito, inutusan ng isa pang sundalo ang kanyang mga tauhan upang sumalakay at sa mga oras na aatakihin si Conan, lumitaw ang espiritu ni Valeria upang protektahan siya at humarang sa pag-atake. Pagkatapos ay ginamit nito ang kanyang espada sa mata ng sundalo at matapos na makatayo tinapos ni Conan ang laban at nagdulot ng malalim na paghiwa sa tiyan ng kalaban. At sa mga sandaling yun nakita ng prinsesa si Thulsa sa itaas ng burol at tinawag ito upang humiling ng tulong. Ngunit sa halip na iligtas ito, naghanda ang lalaki upang atakihin ang batang babae gamit ang kanyang palaso na ahas, ngunit napigilan ito ni Subotai na gumamit ng kalasag upang pigilan ang atake. At sa pagtatapos ng laban, pinasalamatan ni Conan ang Diyos dahil sa pagtupad nito sa kanyang dasal at ibinigay sa kanya ang pagkapanalo sa laban. At nang bumalik ito sa kanyang kastilyo, si Thulsa ay patuloy na hinahangaan ng ilang daang tagasunod niya at ang hindi nito namalayan na muling pinasok ni Conan ang kanyang palasyo at sa pagkakataon na ito kasama niya ang prinsesa. At matapos na matuklasan na ang kanyang master ay handang tapusin siya na pagtanto ng dalaga kung gaano siya kasuklam at nagpa siya na tulungan sila Conan na tapusin si Thulsa. Ang lalaki ay nagbibigay ng talumpati sa harap ng kanyang mga tao nang magulat ito sa pagdating ni Conan at dahil nakaharap muli ang malaking banta. Sinubukan ni Thulsa na kumbinsihin ng mandirigma na siya ang responsable para sa kanyang lakas at sinabi pa siya kumilos bilang ama sa kanya. Gayunpaman hindi pinahintulutan ni Conan ang kanyang sarili na maloko ng maliit na usapan at ipinalo ang kanyang espada sa leeg ni Thulsa. Pagkatapos ay pinutol nito ang ulo ng lalaki katulad ng ginawa nito sa kanyang ina ilang dekada na ang lumipas. At ngayon na kumpleto na ang kanyang paghihiganti, itinapon ni Conan ang ulo ng kanyang kalaban upang makita ito ng mga tagasunod niya ng malapitan. Pagkatapos ay binitawan nito ang kanyang espada upang ipakita na wala siyang balak na saktan ang sinuman. At sa mga oras na ito, ang mga babae na nasa ilalim ng spell ni Thulsa ay nakawala at nagpa siya na bumalik sa kanilang mga tahanan at iniwan ang lahat. At nang makaalis ang lahat, inihagis ni Conan ang nagniningas na kales sa palasyo na nagdulot ng malaking apoy at dinala ang prinsesa pabalik sa ama nito at kolektahin ang gantimpala na naghihintay sa kanya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.